Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maaari na po tayong mag-tag ng ating mga friends, mga katrabaho, mga kamag-anak po. Ayan po. Ano ba yun? Gawinin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po pala si Sister Beverly. At ito naman po si Sister. At ako naman po si Sister Leia. Clear po ba ang boses po namin? Loud and clear po ba? Pa-comment po ng loud and clear po. Pasensya na po at medyo maingay po ang aming kapitbahay. Okay po, thank you po. Maraming pong salamat.
Pasensya na po, maingay aming kapitbahay. Ayan po, so ngayon po ay tayo po ay mag-uumpisa na sa ating gawain sa Gabing ito, ayan. Sa day 33 po ng ating Speak Life, yan po, hinihiling ko po si si Sister Beverly ang manguna po sa ating opening prayer po. tayo po muna ay manalangin sa gabing ito. Yes, Lord God Jesus, marami pong salamat sa gabing ito. Naway kayo po ang manguna sa amin ni Sister Leia na may paliwanag namin sa aming tagapanood kung nasaan man po silang lugar. Naway mapaliwanagan po ang kanilang puso't isipan. Gabayan at patubayan niyo rin po kami, Lord God Jesus, na maibahagi namin sa aming tagapanood ng maayos, maliwanag at tumimon nawa sa kanilang mga puso't isipan ang aming mga salitang ibabahagi sa kanila. Lord, maraming salamat sa lahat-lahat at sa araw na ito, marami pong salamat. Naway gabayan at patnubayan niyo po kami, Lord God Jesus. Naway itago niyo po kami sa inyong likuran, Lord, na maibahagi namin ng maayos ang iyong salita. Alam ko po maraming problema, pagsubok, naway malampasan po namin at sana sa gabing ito matapos namin ng maayos at matiwasay at naway maliwanagan ang aming tagapanood. Maraming pong salamat sa araw na ito. Ito pong dalangin namin sa gabing ito. In Jesus' name, Amen. Amen. God Jesus. Ayan po, sa atin pong pag-uumpisa ay sa atin pong pagpapatuloy, kami po muna ay magpatotoo sa gabing ito. Ayan po, at ako na po ang maana. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay ko at sa aking pamilya. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-ibig na walang kapantayan. Salamat sa Panginoon sa oras na ito na kami po ay makapagbahagi ng kanyang salita. Ayan, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito dahil bagamat nahihirapan and salamat pa rin sa Panginoon sapagkat ginagawa namin to hindi sa aming sarili kundi sa Panginoon. Kaya ako po ay nagpapasalamat talaga sa Panginoon sa pagkakataon na ito, dahil nung umabot ako sa ganitong pagkakataon dahil naalala ko dati po talaga ay wala po akong kainti-interes sa yung bago pa lang po ako. Ngayon po ay talagang ang Lord ang kumilos, kaya maganda talaga pag ang Lord ang kumilos kasi alam niya kung saan tayo alam niya na kung saan yung ikabubuti natin. Kaya ako po ay sa Panginoon po ang papurit pasalamat sa gabi ito. Ako rin naman po yung magpapatoo. Papasalamat ako sa Lord sa araw-araw at sa araw na ito pagkat medyo kinakabahan pero kakayanin para sa Lord, para sa lahat. Nagulat nga po ako nung sinabi ni Pastor na kasama ako sa Speak Live. Sabi ko, kaya ko ba to? Pero sabi ko, plano siguro to ng Lord. May dahilan. Kaya siguro ako kasama. At salamat kay Lord. Kasi kahit hindi pa ready, salamat din kay Pastor po kasi nandyan din po siya tumulong at gumabay sa amin. At maraming salamat kay Lord sa araw-araw na
pagsubok naming dinadanas, nalalampasan pa rin namin at salamat kasi kahit maraming pagkukulang at pagkakasalang nagagawa, nandyan pa rin si Lord, hindi pa rin niya tayo pinapabayaan at nandyan pa rin siya gumagabay. At lagi lang po tayo sanang magtiwala sa Kanya. Yun lang po at marami pong salamat. Yan po, thank you, Sis Beverly. At ngayon po ay tayo po ay dadako sa ating recap sa nung Sunday po sa pangunguna ni Pastor J. So, ang ating pong tema sa buwan na ito ay possessing the cities with God's presence. Matatagpuan po natin sa Joshua 6:1-20 po. Yan po. Ang pinaka tumatak po talaga sa akin nung sermon po ni Pastor, yung yung sabi doon ay naisin natin na ang Lord ang kumilos sa atin, ano man ang ating mga ginagawa or mga gagawin sa ating buhay sa araw-araw, dapat talaga ang Lord ang hayaan natin na ang Lord ang kumilos. Sabi nga po dito sa Exodus 3:15. Sabi nga po dito sa Exodus 3:15, at sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. So, nakikita po natin dito na ang Lord po ang patuloy na kumilos kina Abraham at yung mga kanununuan po, makikita natin dito kung paano kumilos ang Lord. Kaya nga sa buhay natin ay dapat talaga ay ipagkatiwala at ipagkatiwala natin sa Lord ang ating mga gagawin. So, pangalawa po, dito po yung pagtiwala sa Lord at hindi dapat tayo matakot. So, bakit po ba? Kasi kung kasama natin ang Lord, talagang alam natin na i-comfort tayo ng Lord sa mga pagsubok, sa mga ano man ang gawa ng kaaway sa atin. Alam natin na i-comfort tayo ng Lord. At alam natin kapag kasama natin ang Lord, tayo ay magtatagumpay sa mga ginagawa natin. At pangatlo po, dun po sa sabi po dito, pagpapakita ng pananampalataya at pagsunod. So, dito po, kung tayo po ay patuloy na sumusunod sa kalooban ng Lord at sumusunod sa kanyang utos, dito po ay makikita natin na makikita sa atin na tayo ay may pananampalataya sa kanya. So, kung maalala po natin yung mga Israelita, kung paano sila sumunod, di ba po, parang wag natin sana hintayin na matulad sa mga Israelita kung saan sila po ay talagang puro sila reklamo, puro sila kung maririnig natin sa kanila, puro lang sila reklamo. So, wag po natin hantayan. Yun yung talaga tumatak sa akin sa nung Sunday po. Ayan po. At ngayon po ay dadako na po tayo sa mensahe sa gabing ito. Dito po, una po, ayan, pakibasa po sa Sister Beverly sa ating ayan, Joshua 6. 7-14. Ito
ito po sinasabi sa Joshua 6:7-14. Ang kanyang sinabi sa bayan, magpauna kayo at liringin ninyo ang bayan at papagpaunahin ninyo ang mga lalaking may sandata sa unahan ng kaban ng Panginoon. At nangyari na pagkapagkasalita ni Jose sa bayan ay nagpauna sa Panginoon. Ang 7 saserdote na may takang 7 pakakak na mga sungay ng tupa at umihip ng pakakak at ang kaban ng tipan ng Panginoon ay sumunod sa kanila. At ang mga lalaking may sandata ay nagpauna sa mga saserdote na umihip ng mga pakakak at ang mga bantay lingkod ay sumusunod sa kaban, na ang mga saserdote ay umihip ng mga pakakak habang sila yumayaon. 10. At inutos ni Jose sa bayan na sinasabi, huwag kayong hihiyaw, ni huwag ninyong ipaparinig ang inyong tinig, ni huwag magbubuka ang iyong mga bibig ng anumang salita hanggang sa araw na aking sasabihin na kayo'y humiyaw. Kung magkagayoy, hihiyaw kayo. 11. At gayoy kanyang niligid sa bayan ang kaban ng Panginoon at lumigid na minsan at sila'y nasok sa kampamento at tumigil sa kampamento. At sinabi ni Jose ay bumangon ng maaga sa kinaumagahan at binuhat ng mga saserdote ang kaban ng Panginoon. 13 po, at ito ang 7 saserdote na may takang 7 pakakak na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon ay yumaon na patuloy na umihip ng mga pakakak at ang mga lalaking may sandata ay nagpauna sa kanila. At ang bantay lingkod ay sumunod sa kaban ng Panginoon at ang mga saserdote ay umihip ng mga pakakak habang sila yumayaon. Last po, at sa ikalawang araw ay kanilang niligid na minsan ang bayan at nagsibalik sa kampamento, kanilang ginawang gayon na 6 na araw. Ayan po. Meron po kami ditong 3 point po na isi-share po sa inyo patungkol po dito sa verse 7 po to 14. So, una po, ito po ay sabi po dito, dito po patungkol po ito sa pagsunod at pananampalataya sa Lord po. So, dito po ay sabi po dito, pagsunod at ito po yung mga ginagawa po nito nila na ginagawa po nila na ng mga tao po doon sa Jericho. Yung inutos sa kanila po ng Lord sa pamamagitan po ni Joshua, talagang totoong pagsunod. Kasi kung makikita po natin doon, sabi po doon ni hindi sila nagsalita, hindi sila, kasi kung tutuusin po, kumpara po sa atin ng katulad po sa akin, parang hindi ko alam kung masusunod ko kasi 'di ba po pero dito makikita natin kung gaano nila sinunod ang Lord, gaano nila sinunod ang sinasabi ng Lord sa kanila. At dito po makikita nga po natin dito sa Hebreo 11:30, pakibasa po, Sis Beverly. Hebreo 11:30. Ito po, ayon po dito sa Hebreo 11:30, sa pananampalataya ay nangangalagpak ang mga kuta ng Jericho pagkatapos ng magkugkob ng 7 araw. So, dito makikita po natin yung kanilang pagsunod, ito pong dito, yung Hebreo 11:30 po. Ito po yung sabi, tinatawag na Hall of Faith. So, ito yung mga tao na nagpakita ng pananampalataya katulad ni na Abraham at Abel. So, makikita natin dun kung paano sila sumunod sa Lord at nanampalataya. Yung pananampalataya nila sa Lord, bagamat maraming mga pagsubok
na kanilang dinadaanan. Patuloy silang sumunod sa ating Panginoon. So, parang ano po, katulad din po nung ako po ay bago pa lang uma-attend ng Bible study po. So, nung ako po ay bago pa lang umattend ng Bible study, parang ano po talaga, sa akin, patawag dun, kakaiba. Yung ganito. Kasi, ako po ay hindi naman po talaga lumaking Kristiyano. Ayan. So, iba po kapag ang Lord talaga ang kumilos, 'di ba po? Yung kapag ang Lord talaga ang kumilos, hindi parang kung sa tao hindi normal, hindi siya Ay paliwanag. hindi mo siya kayang ipaliwanag. Kaya nagpasalamat talaga ako sa Lord kasi nakikita ko na ang Lord ang kumilos. Kasi kapag sa akin lang po, wala po talaga, yun nga, yung maraming mga pagsubok dun pa nga lang po, wala na eh. Kaya nagpasalamat talaga ako sa Lord sa kanyang pagkilos po talaga sa akin. So, ayun po, may Idadagdag ko rin po, pagsunod at pananampalataya. Nung una nga po, bago akong dating dito sa Antipolo, Dulo Crusher, in-invite po ako nung biyanan ko. Sabi, attend daw po ng Bible study. Sabi ko, nakapag-attend naman po ako nung bata po ako, pero try ko din naman po ngayon. Kasi noon, bata pa po ako, hindi pa po ako masyadong naliliwanagan. Ngayon, siguro maniliwanagan na ako. May dahilan siguro kung bakit napunta kami dito. Dito kami ngayon naninirahan sa Antipolo. Nung una po, yung attend ako ng Bible study, parang wala lang. Attend lang, makikinig lang. Habang tumatagal, naunawaan ko na siya. Tapos, may dumating din na pagsubok na nagkatrabaho ako. Hindi ko alam kung susunod ba ako sa kagustuhan ng Lord o susundin ko yung kagustuhan ko. Pero minsan, tatawagin ka talaga ng Lord. Kailangan mo ring sumunod. Kailangan mong, kailangan mo ng spirit ng Lord. Kaya, alam ko na may pagsubok man darating sa'yo, malalampasan mo. Kung susunod ka sa Kanya at mananampalataya ka. Kasi, nung umpisa parang wala lang, kahit may problema, pagsubok, parang lang, yung hindi ko alam kung ano. Kasi ngayon, habang nakakaano ko ng salita ng Lord, nauunawaan ko na siya na ganito pala, parang kakaiba talaga pag sumusunod ka kay Lord. Iba yung feeling at pakiramdam na kahit may problema, pagsubok ka, parang hindi mo siya maramdaman kapag sumusunod ka talaga sa Kanya at nananampalataya ka. Kahit sobrang bigat ng problema, pagsubok mo dinadanas, pag sumunod ka sa kalooban niya, kagustuhan niya, iba talaga yung ng Lord. Kaya pagtiwala at pagsunod po talaga ang nananaig. Salamat po. Ito nga po pala ang aking pangalawang ibabahagi. Ito po ang disiplina at katahimikan bilang pagpapakita ng pagsunod at pananampalataya. May kita po siya sa Joshua 6:10. Pabasa po, Sister Leia. Ito. 6:10. Yan. Sabi po dito, at inutos ni Josue sa bayan na sinabi, huwag kayong hihiyaw, ni huwag ninyong iparinig ang inyong tinig, ni huwag magbubuka ang inyong bibig ng anumang salita hanggang sa araw na aking sabihin kayo'y humiyaw, kung magkagayoy, hihiyaw kayo. O nga po, sabi nga po doon, ang katahimikan ay simbolo ng pagtitiwala at disiplina. Ni hindi sila umangal
o nagtanong o nagreklamo man, tumahimik sila habang sinusunod ang plano ng Diyos. Halimbawa na lang po, may anak kayong inutusan, tapos hindi, uutusan nyo pa nga lang po, nagrereklamo na. Parang ganun lang po tayo, parang ganun lang din po yung sinasabi ng Lord na nag-uutos pa lang siya, pero nagrereklamo na po tayo. Kailangan sundin po natin ng may pagtitiwala at disiplina. May kita din po siya sa 1 Corinthians 10:11 po. Pabasa po, Sister Leia. 10. 10 to 10. Ito. 10:11. Yan po, sabi po dito sa unang Korinto, chapter 10, verse 11 po, ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa mga pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Sinabi nga po doon na halimbawa na lang po kapag tayo ay nasa gitna ng problema, pagsubok, madalas gusto nating magreklamo o kaya gumawa ng sariling paraan. Pero minsan, tinatawag tayo ng Diyos na manahimik at maghintay. Minsan nga po, ako nga po marami akong gustong gawin, gustong sabihin, lalo na pag minsan di mo mapigilan yung damdamin mo. Halimbawa na lang, may anak kang papagalitan. Yung sa sobrang galit mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero mas maganda pa rin manahimik kasi hindi natin alam yung ilalabas ng bibig natin ng mga salita. Hindi natin alam kung makakasakit o ikabubuti ba o ikasasama o ikaayos ba. Minsan mas maganda talagang manahimik at magtiwala. Kasi mas maganda talagang magtiwala. Doon na yung disiplina natin sa sarili at nagiging pagsunod na rin natin sa Lord. Kasi po, minsan sa sobra nating, halimbawa na lang, nasa simbahan, nagtuturo ang isang pastor, maintindihan mo ba kung maingay yung paligid? Maintindihan mo ba yung paliwanag ng pastor? Kung yung mga katabi mo, yung kapitbahay, or yung kaharap mo, kalikod mo, katabi mo, maingay, hindi mo maintindihan yung paliwanag ng pastor o sermon niya kasi ang ingay, 'di ba? Mas maganda talagang tahimik at makinig. Disiplina na po natin yun sa ating mga sarili kasi doon po natin mauunawaan, mapag-nilay-nilayan ang mga salitang ibinabahagi ng ating pastor, lalo na pag ito ay tungkol sa ating Panginoon. Kasi tumatatak siya sa puso't isipan natin at naliliwanagan tayo. Kasi po, doon pumapasok ang disiplina at katahimikan, ang tanda ng tiwala natin sa ating Diyos. Ang hirap po kasi kapag ang paligid natin sobrang ingay, hindi natin na alam yung mga dapat nating unahin. Ang katahimikan po talagang nagiging disiplina at pagsunod, pagtitiwala natin sa Lord. Inapahiwatig po dito, ang katahimikan ay simbolo ng pagtitiwala at disiplina po. Ilang po at susundan po ni Sister Leia. Yan, sabi po doon yung kailangan po talaga yung tiwala. Tiwala po sa plano ng Lord po. Amen. Sa ating mga buhay. Kasi kung sa ating sarili nga po, yun nga po sinasabi doon na kung sa sarili natin ay syempre puro tayo reklamo Amen. Yan. Kaya kapag meron tayong kagalit or mga hindi natin mapipigilan po talaga Amen. na tayo ay makapagsalita ng hindi maganda. Kasi naranasan ko po yan nung ako po merong
Hindi naman kaalitan. Ako po ay meron lang po kaming hindi Pagkaunawaan. pagkaunawaan. So, talagang napatulan ko siya. Kaya, mas maganda po talaga yung manahimik na lang. Amen. Kasi, kung sabi nga po kanina, Sister Beverly, kapag manahimik, yun ay, kapag manahimik, minsan nga po kapag minsan, sinasabi ng mga tao na kapag ikaw ay nanahimik kahit anong ginagawa nila sa'yo, kahit anong mga, mga sinasabi nila tungkol sa'yo, sinasabi nila, ay, ano yan bakit, ganito, ganyan. Naranasan ko po yan yung, parang sinusulsulan ka. Pero, ako po ay, sabi ko, bahala na ang Lord sa kanila. Kasi Pagplano ang kapag, Lord. ang Lord talaga ang kumilos, alam natin na wala tayong magagawang hindi maganda kapag nagdedepende po tayo sa plano ng Lord sa atin at sa kanyang nagdedepende tayo kung anong dapat gawin ng Lord sa atin sa mga bagay na yon na po. At yung pangatlo po ay ito po, sabi po dito, ito ay tiwala at patient po. So, sabi po dito sa magtiwala po tayo sa sa kaparaanan po ng Lord. Amen. Na kahit alam natin alam natin na hindi natin siya nakikita sa ngayon. So, katulad na nga lang po yung mga ginagawa po nung yung pag-ikot-ikot po nila doon sa Jericho, yung pagsunod po nila sa Lord kahit hindi nila alam kung yung hindi nila alam kung may anong mangyayari, hindi nila alam kung yung patutunguhan ng kanilang ginagawa. So makikita po natin doon kung paano sila sumunod, paano nila sinunod ang Lord po talaga. Yun pong ginagawa ng mga Israelita po sa Jericho is ito po ay pagpapakita po nila ng spiritual na disiplina, kasi doon nga po makikita natin hindi man lang sila nagreklamo, so hindi sila nagsalita. Pagka sinabing ng Lord na hindi sila magsasalita, hindi nga sila nagsasalita. Ito po yung pagpapakita ng spiritual po na disiplina sa kanilang sarili. Yan po. Sabi din po, katulad na nga lang po yung sabi dito, yung pag-iisip po kasi ng tao, kung yun ang susundin natin, ay alam natin yung kahinatnan nito. Alam natin na walang magandang maidudulot. So, sabi po doon, dapat talaga na ang Lord, yung kung tayo sumunod sa Panginoon, tanggapin natin yung kanyang sundin natin ang kanyang utos, at ito ay sabi nga po kanina, yung pagsunod at yung disiplina, ito yung kung makikita dito na meron tayong espiritu ng Diyos sa atin. Yan. Sabi nga, katulad na nga lang po nung mga katulad ng ayun nga po yung katulad ng kanina sa mga taga Jericho. Yan, sabi nga po dito sa Isaiah 55 verse 8 to 9, pakibasa Sister Beverly. Isaiah 55 55 8. Verse 8 to 9. Yan. Isaiah 55, 8 to 9 po, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. 9. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mas pataas kaysa sa lupa, gayon ang aking
mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad. Ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip. Ayun na po. Yun, sabi po dito, pinapakita talaga ng Lord na kung tayo ay sumunod sa kanyang kaparaanan, kapag alam, yung mga ginagawa natin ay may magandang patutungan, at kailangan din natin unawain ang kanyang mga salita. Bagamat mahirap sumunod sa Lord, bagamat maraming mga pagsubok, alam natin na maraming mga problema dito sa mundo. So, sabi nga po doon sa tema natin last month, sabi po, mobilize of the harvest. Yan, maraming mga pagsubok, persecution sa kanila, pag-uusig. Kaya hindi po talaga madaling sumunod sa Lord. Pero alam natin na kailangan natin sumunod sa Lord. Kasi yun yung utos ng Lord eh. Ang utos ng Lord sa atin, sumunod sa kanyang kalooban. At sa pagsunod po natin sa Lord, syempre kasama po doon yung pagtitiis na dapat ay talagang handa tayo sa mga pagsubok, handa tayo sa mga anuman ang mangyayari. Talagang kailangan natin magtiis. Kasi nga, di ba po, makikita natin kung paano naghirap ang Lord, paano naghirap si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Di ba po? Nakikita natin dun. At yun yung gusto niyang mangyari sa atin. Na kailangan natin na magtiis sa mga bagay na yun. At ang mga pagsubok, or sabi nga yung Jericho ng ating buhay, yun yung dapat natin pagtiisan. Kailangan nating tiisin kasi naalala ko tuloy yung ako po ay binautismuhan. So masasabi kong yun ay yun yung ginagawa ko ay sinunod ko ang Lord. Sinunod ko yung kalooban ng Lord. Alam ko na maraming mga pagsubok. Ang dami po talagang mga pagsubok. Pagsubok sa pamilya, yun po talaga yung pinaka number 1 na parang sabi ko, parang ang hirap Lord, sabi kong ganon. Ang hirap kasi alam na mga ibang kapatiran natin kung ano po yung mga nangyayari after po nung nabautismuhan ako. Talagang tiniis po talaga halos araw-araw na parang ang hirap. So, hindi po talaga madaling sumunod sa Lord, no? Yun yung natin, yun yung kailangan natin na malawak yung ating mga pagtitiis. Lawakan natin ang mga pagtitiis at pangunawa natin. Katulad na nga po yung sinasabi ng Lord doon na yung mga ginagawa niya ay hindi magagawa ng tao. Kapag ang mga pagsubok po natin sa buhay, mga pagsubok nga po natin sa buhay, kapag ito ay binigay natin sa Lord, ito po ay alam natin na may katagumpayan sa Kanya. At alam natin yung patutunguhan. Kaya sabi nga po dito sa Matthew 24:13. Pakibasa po, Sister Beverly. Matthew 24:13. Matthew 24:13 po. Datapwat ang
ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, ayun, 'di ba po? Talagang alam natin na may kaligtasan sa Lord. Kaya ang pinapagawa ng Lord na sa atin, dapat hindi tayo magreklamo ni dapat sundin lang natin kung anong pinapagawa ng Lord, kasi alam ng Lord na gusto ng Lord na hindi tayo mapahamak, at gusto ng Lord na sa Kanya tayo. Kaya sabi dun, kapag tayo ay nagtiis, tayo daw po ay maliligtas. Kaya yung mga pagsubok na yan, talagang parang i-enjoy na lang natin yan, kasi alam natin na may Lord na magliligtas sa atin. Yan po. At inya po, naalala ko yung nung meron akong kaibigan na hindi naman kami masyadong talaga. Sabi nga, bakit ganito ganyan? Bakit may paganyan-ganyan pa kayo? Ganito ganyan. Sabi ko, hindi ako pwedeng umabsent kasi hindi ako pwedeng hindi makapagsimba, kasi iba talaga kapag hindi ka makapagsimba Iba talaga yung yung may kulang talaga kapag hindi ka makapagsimba. Sabi nga, isang beses lang naman, isang beses lang naman, hindi ka ba Sabi ko, hindi kasi hindi alam kong hindi ko masabi. Sabi ko, hindi yun yung kalooban ng Lord talaga. Kaya sabi ko, sa susunod na lang, sige na lang ako sa sunod, pero hindi talaga nabigyan ng pagkakataon na ako ay madala sa mga ganong bagay. Kaya talagang sobrang nagpapasalamat ako sa Lord sa Kanyang pagkilos sa akin. At sabi nga po doon, lang po, enjoy lang po ang ating buhay, nakasama ang Lord. Yan. Ito, sis. Karagdagan nga po, tulad ng Israel, kung patuloy kang susunod sa Diyos ng may tiwala at tiyaga, ay kung patuloy po tayong susunod at magtiwala na may tiyaga kay Lord, ang plano niya po talaga ay hindi niya po tayo ipapahamak, at ang ating kaligtasan ay siyang maliligtas. Sabi nga po dun sa Matthew 24:13 na yung kanina. ang datapat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sabi nga po, ang pagtitiis natin ay siyang magdadala sa ating kaligtasan. Kung kaya't tayo po sana ay magtiis at magtiwala sa kagustuhan at plano ng Lord, kasi po tayo rin naman po ang makakamit ng ating kaligtasan sa darating na paghuhukom ng Lord. Kaya dapat kailangan po talaga nating magtiis at magtiwala sa plano at kalooban ng Lord. Kasi po alam naman natin na tayo ay maliligtas sa Kanyang mga kamay, at plano ng Lord na magtiwala tayo at manalig sa Kanya. Yun lamang po, Sister Leia. Ikaw na po. So dito po sa mga verses na ito dito po ay ang tinuturo po sa atin ng Lord ay yung pagsunod at pananampalataya natin sa Kanya. Yun gaya nga po yung sinabi ko sa kanina, yung choice po natin yun yung pagsunod sa Lord. Kasi kung tayo ay sumunod doon sa alam naman natin na hindi alam naman natin kapag doon tayo susunod, walang alam natin yung walang patungan. Pero pag sa Lord at mananampalataya ka sa Kanya, sumunod ka at mananampalataya ka sa Kanya, meron tayong, alam naman natin na siya ang ating kaligtasan. Alam natin na may kaligtasan tayo sa Kanya. So, pangalawa po, dito po ay sabi po dito, disiplina at katahimikan bilang pagpapakita ng pagsunod sa at pananampalataya sa Kanya.
Sorry po. Mister po. Ayan. So, pangatlo po, pagtitiwala at pagtiis yun nga po, yun yun pa lang pong sabi mo nga po dun, yun pa lang pong kasama natin ang Lord sa mga ginagawa natin. Yun po ay tagumpay. Tagumpay natin para sa tagumpay natin sa Panginoon. So, ganun din po sa ating pagsunod sa Lord. Bagamat hindi agad nakikita ang resulta, patuloy pa rin po tayo sa sa mga bagay na sumunod sa mga bagay na inuutos niya sa atin. Dapat itong mga pagsunod natin na ito yung dapat ay may kaakibat, kasama nito yung ating pagtitiwala sa kanyang kakayahan. Yan. Para upang sa gayon na makanta natin na ang tagumpay sa kanya. Dahil alam naman natin na na sa kanya ay may katagumpayan kapag kasama natin ang Lord. So, yun lamang po sa ang aming maibabahagi sa gabing ito. Nawa po ay patuloy po nating subaybayan ang ating Speak Life hanggang 100 days po ito. So, ngayon po ay dumako na po tayo sa ating closing prayer po. Amen. So, Una po ni Sister Leia. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord Jesus. Amen. Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay nakarinig na inyong mga salita, Yes, Panginoon. Salamat, Panginoon, Yes, Lord sa mga Jesus. bagay na ito, Panginoon, sa pribilehiyo, Amen. Panginoon, na Hallelujah, ipinagkaloob niyo po sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, Yes, sa Lord. mga bagay, Panginoon, na pinaalala mo sa amin, Panginoon, at tinuturo mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, Yes, God dahil Jesus. alam namin, Panginoon, na ang mga bagay na ito, Panginoon, ay Yes, alam namin, Lord, na may katagumpayan, Panginoon, kapag kasama ka namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, Yes, Lord Jesus. hiling namin, Panginoon, na patuloy mo po kaming samahan, Panginoon, sa pagsunod namin sa iyo, Lord, na patuloy kang kumilos, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, maging, Panginoon, sa mga nanonood, Panginoon. Yes, Salamat, Lord Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na sa pagbigay nila ng oras, Panginoon, upang makinig na iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Salamat din, Lord, sa mga bagay, Panginoon, na alam namin, Panginoon, at nalalaman namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon, Yes, sa Lord. Speak Life na ito, Panginoon. Lord, dalangin namin sa inyo, Panginoon, na ang mga naririnig namin, Panginoon, sa gabing itong, Lord, nawa, Panginoon, ay makita ito, Panginoon, sa aming mga pamumuhay, Panginoon, at hindi lamang ito, Lord, aming narinig, kundi ito, Panginoon, ay mai-apply namin, Lord. Dalangin din namin, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, ay maging sa mga nanonood, Lord, ay ikaw ang patuloy na kumilos sa kanila, Panginoon. At salamat, Lord, sa bagay na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy mo po kaming sinamahan, Lord, at patuloy ka pong na patuloy namin na ihayag, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy mo pong pagsama, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Sa iyo po, Panginoon, ang papurit, pasalamat at pagsamba sa banal mong pangalan, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Yan po. Yan po. Yes, Lord. At tayo po ay dumako na sa Ating shout out. shout out po. Shout out. Ayan. Ayan po. Shout out po sa FOE Main. Yan, kila Pastor Aldwin, Sister Lois. At salamat at shout out din po kay Pastora Merna at sa lahat po ng kapatiran natin sa FOE Main po. At shout out din po kay Pastor FOM Pudaran, Pastor Carl.
kay Pastor Vicente and Pastor Berting sa FOM Tapel po. At FOM Badian, Pastor Bong and Pastor Al. BS Japan naman po kay Sister Maria. Maria ba yun? Maria and Sister Susan po. Maria Isume and Sister Susan. So, at sa ano din po, FOM Kanumay, Mapaniki, shout out po sa bawat isa. Magandang gabi. At FOM Anas at FOM Aruroy. So, magandang gabi po sa inyong lahat. At shout out din po. And also po sa Dolong Crusher kay pangunguna ni Pastor J. Hi Pastor, shout out po. At shout out din kay Brother Jiri Pasqua. Shout out, magandang gabi. Kay Sister Hazel Ann Paulo, kay Sister Ginny Rose Abulag, shout out po. Kay Sister Janet, hi sis. Shout out, magandang gabi. Kay Sister Jubel Vismanos. At kay Sister Domson Paraiso, Brother Domson Paraiso. At kay Sister Morina Flores, hi po sis. Kumusta? Magandang gabi po. At kay Brother Kavilar GC from FOM Pudoran. At kay Sister Heidi Partulan from Uzbekistan. Uzbekistan. Ayan po. At shout out po Sister Heidi at kay Sister Beng Badyam. Ano pangalan na? Saan? Sister Beng? Hindi ko. Ano yun? Badyabel. Ay, sorry. Ayun po. At kay Sister Gina, hi sis. Magandang gabi. At kay Brother Junior Alvisa, kay Sister Mary Rose Teves from FOM Tapel, at kay Sister Sheena Cortez, hi sis, magandang gabi. Kay Sister Zeldin Paulo, good evening sis. At kay Brother. Kay Sister Weng po, Reyes, Betchay Flores po, from Badian po. Shout out po kay Sister CJ Hernandez po. Shout out po kay Brother ba yan? Brother Jeff. Brother Jeff Alvisa po. Shout out po kay Brother Rodolfo Albaro po. Shout out po kay Fernrio Presaldo po. Shout out po. Pastora Myrna. Shout out po. Ayan, kay Brother Erisandro Reyes, kay Brother Paul Insoching, kay Brother Roger Ligo, at kay Sister Miyuki Kida. Magandang gabi po sa inyong lahat. At kay Brother Gisrael Dalumpines, kay Sister Leah Joy Salisi, good evening. At shout out kay RG Sandigan from FOM Pudoran, at kay Sister G Dalumpines, hi sis, magandang gabi. Kay Sister Fatima Bantoy, kay Sister Kim Jing, at kay Sister Dinero Salisi from FOM Tapel, magandang gabi po. Kay Brother Jake Verano, kay Brother Tony Paulo, ayan po. At sa lahat po na hindi po nababanggit, pasensya na po kayo. Magandang gabi po sa bawat isa. Shout out po sa inyong lahat. God bless. Thank you po sa Lord. Sa Lord po ang papurit pa sa salamat sa gamang ito. Ayan. Thank you po. Thank you God po. bless. Bye-bye.